So heto na nga, One Punch Man Chapter 228, Class S hero na si Tornado o Tatsumaki, nagmaoy na nga dito na nangyaring pinagwawasak na nga din ito yung mga bagay-bagay sa paligid dahil nga din dito sa kalaban niya na umpok-umpok na mga insekto. Bang! Sabog-sabog, wasak-wasak, durog-durog. Anak ni Blast na si Blue, dumating na nga dito sa isang city na mangyaring nakita at nakaharap na nga din neto. Ito ngang isang halimaw na tinatawag na Il Dragon, Disaster Level Dragon. Genos, nalagay nga sa alanganin at nangyaring nagkalasog-lasog o nagkasira-sira na naman itong mga pyesa niya sa kanyang katawan. Bagsak nga si kumparing Genos dito mga sir. Ano na nga kaya ang nangyari? Nagawa nga ba talaga siyang matalo nitong mga halimaw? So ilan nga lamang yan mga pare ko sa mga kaya-aya pangyayaring naganap na pinakita dito sa One Punch Man Chapter 228. At kaya tara na nga mga kapatid, kaibigan ko at kumpare, umpisahan na nga natin ang talakayan na to. So bali nga ang title ng chapter natin ngayon ay pinamagatan ngang Life or Death. At para naman sa cover page ng chapter na ito ay wala ngang iba kundi itong si Tornado o Tatsumaki na muli na nga itong pumorma ng kanyang abilidad. At para naman sa ating first panel dito ay dito nga pinapakita itong continuation ng laban nila or itong laban nga ni Tatsumaki dito sa mga insekto na habang pinalilibutan nga siya ng mga to, dito nga sinasabi nitong ni Tatsumaki na hindi nga daw niya hahayaan na kahit ang isa sa mga insekto na to ay makapagtago, na miski kahit isang itlog nga daw na mga to ay hindi nga daw niya palalampasin, na kaya mangyaring wala na nga din daw siyang choice na mukhang gagawin na nga din niya ang isang bagay. Ngunit subalit datapwat habang pinalilibutan nga siya ng mga insektong to, kaalinsabay nga din yan mangyaring nanginig nga din siya dito sa kadahilanan nga din kasi na may isang insekto nga dito na dumapo dito sa kanyang hita. Mamen, ang laking insekto nito at napakadami pang mga galamay. At kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito nga pinapakita nga rin na biglaan na nga nabwisit itong si Tatsumaki na papaano nga ba daw nagawa nitong insekto na dumapo o dumikit man lang sa kanya. At kaya nga dahil din sa pangyayaring yan, dito naman sa kasunod na panel na pinapakita ay heto na nga. Bang! Tuluyan na nga talagang nagmaoy itong si Tatsumaki at mangyaring pinagdadamay na nga din ito yung mga gusali sa paligid na siyang kinatataguan nga din kasi ng mga insekto sa loob-looban. Men, nagkandawasak-wasak nga talaga ito. At kaya nga dahil din sa grabing pangyayaring yan, mangyaring dito naman sa kasunod na panel na pinapakita na nga na ito ngang paligid o city na kinalalagyan nga ni Tatsumaki ay nangyaring naglaho na nga at naging itsurang desyerto dahil yung mga gusali nga kanina na nakita natin, yung mga nakalitaw na gusali ay nangyaring nabaon na nga sa lupa o lumubog. Mamen, talagang nadamay nga ang syudad sa pagkabwisit nga nitong ni Tatsumaki dahil nga lang sa isang insekto na dumapo sa hita niya, na kaya habang nakaupo nga siya dito sa isang nakalitaw na poste, dito naman kanya nga sinasabi na wala nga daw kakwenta-kwenta, na iniisip nga rin ba daw ng ilang halimaw na magagawa nga ba daw ng mga yon na matalo siya gamit pa nga daw ang kanilang napakaraming bilang, or baka naman daw sa kabilang banda na marahil baka ang layon nga lang daw ng mga halimaw na yon ay ang pagwasak, na kaya kung magkagayon magagawa nga din daw ng mga halimaw na yon ang makapaghila, at kaya wala na nga din daw siyang choice kundi ang idamay na nga din daw ang buong syudad sa pagkapulbos. So habang iniisip nga ni Tatsumaki ang mga bagay na yan, kaalinsabay nga din yan mga parikoy, may bigla ngang dumaan o dumating dito na helicopter, at nang makalanding na nga ito, agad-agad nga rin itong pumunta kay Tatsumaki na nag-interview nga agad sila dito at kanila ngang itinatanong na bakit hindi nga daw naghintay si Tatsumaki na dumating yung mga ibang Neo Heroes, at isa pa, kinakailangan nga ba daw talaga na gawin ni Tatsumaki na wasakin nga ang buong syudad, na siyang sinagot naman sa kanila dito ni Tatsumaki na kung hindi nga daw niya gagawin ng bagay na yon, malamang ang buong syudad nga daw ay pamamahayan ng mga insektong yon at mangyaring gagawing pagkain ng buong syudad, at kaya wag na nga din daw silang umupo dyan at magreklamo matapos nga daw niyang iligtas ang mga ito. Pero matapos ngang sabihin ni Tatsumaki ang mga bagay na yan, ang sinabi naman sa kanya dito ng mga reporter na to na hindi nga daw sila makapaniwala dahil hindi man lang daw nagpakita ng pagsisisi itong si Tatsumaki, at kaya nga dahil din sa mga pananalitang yan, dito nga din medyo nabwisit na nga itong si Tatsumaki at inisip-isip na nga lang din nito na ipagpatuloy nga lang daw ng mga reporter na to yung mga sinasabi nila, at isusunod nga daw niya ang mga ito na gagawing abo, na kaya nga dahil din dyan nangyaring lumipad nga uli itong si Tatsumaki at mula nga dito sa itaas na habang pinagmamasdan nga ang mga paligid-ligid, dito nga kanyang sinasabi nga rin na maaaring ayos nga lang daw siya, pero ang buong syudad nga daw, ang buong infrastruktura nga daw nito ay umabot na nga daw sa kanyang limit, at kaya kapag hindi pa nga daw nila ginawa na simulan yung mga hakbang na ma-prevent nga daw yung mga ataking ginagawa ng mga halimaw sa lalong madaling panahon,
malamang ang sangkatauhan ay hindi nga daw makakasurvive. At kaya habang iniisip nga ni Tatsumaki ang mga bagay niyan, dito naman sa kasunod na panel mga pare ko ay pinapakita na dito nga sa isang syudad na may isang nilalang nga na patambling-tambling na nagtatatalon-talon nga dito na mangyaring iniiwasan nga nito yung mga atake sa kanya ng halimaw. At ang nilalang ngang ito na nagpapaiwas-iwas dito sa atake ay wala ngang iba kundi itong anak ni Blast na si Blue na mangyaring kinakaharap na nga din nito itong halimaw na tinatawag nga na Il Dragon Disaster Level Dragon na nagtataglay nga ng napakaraming mga mata na meron nga ding napakadaming mga ngipin at patusok-tusok sa kanyang katawan. At habang nakasandal naman sa building itong si Blue, mula nga din dyan dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita nga din na muli na namang umatake itong halimaw na sunod-sunod nga ang mga ginagawa nito na pagbuga ng parang mga asido na siyang dahil nga upang mangyaring magkalusaw-lusaw o matunaw nga yung mga bagay-bagay na matatamaan ng kanyang mga atake. At kaya nga dahil din dyan, dito nga naisip-isip nitong ni Blue na isang pagkakamali nga lang daw talagang mangyaring maglalaho nga rin daw talaga siya. Isang beses na mawala nga lang daw siya sa focus, paniguradong goodbye nga daw siya, which is legit naman talaga. Dahil kung nangyaring nagagawa nga nito na malusaw yung mga matitigas na bagay, what more pa kaya dito kay Blue na isang klase ng boy pasikat. Iyak ka talaga boy pag nalobat yung shoot mo. Baka mas lalo kang mahirapan na iwas-iwasan yung mga ataking yan. But anyway, matapos nang ipakita ang mga eksenang yan, lumipat na nga ang eksena dito sa isang panel na pinapakita na kung saan ay nagkaroon nga din dito ng malakas na mga pagsabog at nangyayari nga yan dito nga sa T-City. At ang mga kaganapan nga na yan ay siyang pinagmulan nga ng pakikipagbakbakan ni Genos na dito nga ay pinapakita na nagkalasog-lasog nga siya at talagang ang bulagta siya dito na dito nga isisabi niya nga rin na nagawa nga daw niyang patumbahin o matalo yung mga kalaban. Mas mahirap na bakbakan nga daw ito na madalas nga daw nangyayari na bagamat nagawa nga daw niya na matalo ang halimaw, isang klase ng disaster level na halimaw, kahit gayon pa man, mukhang kinakailangan pa nga rin daw ni Genos na makapagpalakas araw-araw. Lalo't ang mga halimaw nga daw na nagpapakita o lumilitaw, sadyang mas malalakas nga daw na kaya parang ang nangyayari na mukhang hindi nga daw siya nagpo-progress o parang hindi nga daw siya lumalakas na kaya parang masabi nga daw niya ito na parang laro ng pusa at daga. Nakalinsabay nga din yan. Matapos nga ng napakalakas na pagsabog ay dito nga pinapakita nga din na naglabasan na nga itong mga tao at dito nga isisabi nila na mukhang naglaho na nga daw ang mga halimaw na nandito pa nga daw si Demon Cyborg or si Genos at mukhang si Genos nga daw ang pumulbos sa mga halimaw na yon. Kaya lang mukhang bulagta nga lang daw talaga dito si Genos, pero kahit papano nagawa pa nga din daw ni Genos na manalo o magwagi sa bakbakan. Pero buhay pa nga ba daw siya? Nag-aalala na nga daw sila dito dahil mukhang napinsala nga daw talaga ng lubos itong si Genos na kaya ano na nga lang ba daw ang kanilang gagawin kung sakaling may natitira pa nga daw na mga halimaw sa paligid na kaya kung araw-araw nga daw na ganito kinakailangan nga daw ng milyon-milyong buhay para nga daw makasurvive. Nakalinsabay nga din yan habang tinitignan nga nila si Genos dito sinasabi nga rin dito mga parekoy na dumating na nga daw dito ang Neo Heroes at kaya nga dahil din sa mga pananalitang yan na narinig nga ni Genos sa mga mamamayan diyan ngay naisip-isip na nga din niya na kinakailangan nga daw talaga niya na makapagpalakas nga ng sobra-sobra. So hanggang dyan nga guys ang ating last panel dito ng One Punch Man Chapter 228. Kinakailangan na nga talaga ni Genos na mag-improve pa, mas makapagpalakas pa ng todo dahil nga nakakahiya nga rin na mangyayari sa kanya sa susunod kung mauulit nga lang din na mauulit na bumubulagsak pa nga rin siya matapos nga niyang labanan ng mga halimaw even though na nagwagi nga siya sa bakbakan. At kaya hanggang dito na mga tayo guys, maraming salamat sa inyo panonood. See you in the next chapter para sa ating pinakamalakas na kalbo. Hanggang dito, Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.